Alam naman po natin, di ba, hindi pa nagsisimula ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pinipilit na po nilang baliin yung konstitusyon tungkol nga dito sa kung ilang threshold ba ng boto ang kailangan makuha para nga makonvict si Vice President Sara Duterte. Ngayon, nung nagsimula na po ang impeachment, may panibago naman po silang pagbabali po ng konstitusyon. Ano po yun? Pinipilit po nila na ang maging presiding officer ay si Chis Escudero na isang malaking pagkakamali po sa ginawa nila, pero dahil nga sa kagustuhan nilang mapalitan si Win Gatchalian na hindi kasi siya abogado at mahihirapan nga siyang maging presiding officer dahil may ah, mga legal term na talagang masusubok yung isang presiding officer. So pinili nila si Chis Escudero. Ngayon, itong paglipat kay Chis Escudero bilang presiding officer, isa ring isang malaki ring questionable pa dahil nga ayon sa saligang batas, sabi nung nakararami, na hindi dapat pumili ng presiding officer ang Senate President kasi sa batas, ang nakasulat doon, dapat ang presiding officer ay yung Senate President si Will Gatchalian. So, kung sakasakali na, alam niyo yun, makonvict, kahit na hindi makonvict, for the sake of arguments na lang po, makonvict si Vice President Sara Duterte, makakuha siya ng 16 na boto sa mga senador, pwedeng questionin ito sa Supreme Court para ibaliwala po yung impeachment. Gawa nga ng hindi nila sinunod yung tamang procedure po uli. Gaya ng ginawa nila sa unang impeachment ni Vice President Sara Duterte na dineclare ng Supreme Court na void ab initio. So, from the start, mali na. So, hanggang dulo, mali na rin po. So, itong ginawa ngayon nila rito is malaking questionable po ito. Gawa nga ng ipinilit po nila na makuha nila na mapalitan si, hindi naman mapalitan, pero mailagay bilang presiding officer si Chis Escudero na dapat si Win Gatchalian. Na kahit nga si Senator Robin Padilla na hindi naman abogado, mas naiintindihan niya pa yung nakasulat doon sa saligang batas at humingi pa siya ng tulong na alam niyo na maliwanagan siya, may paliwanag na maayos sa kanya. Hindi kagaya ng mga ibang senador na kasama niya na yung iba dyan abogado, lalo na yung nandun sa BBM senators, abogado pa naman, pero pinilit nilang baliin yung nakasaad sa saligang batas. So ito, panoorin po natin itong paliwanag ni Senator Robin Padilla na ang kagandaan sa kanya, hindi siya nagmarunong. Although yung Google po hindi naman accurate, pero siguro base na rin sa advice ng kanyang legal counsel, mukhang dumikit ito sa paliwanag ng mga magagaling na abogado. Kaya ginamit ito ni Senator Robin Padilla para ipaliwanag po sa mga kasamaan niyang senador, sa mga mamamayang Pilipino na nanonood ng impeachment, kung ano ba yung tamang procedure na kung sino ba yung tamang presiding officer pagdating po sa impeachment ng isang Vice President ng Pilipinas. So ito panoorin po natin, pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Maraming salamat po, Ginoong Punong Tagapamahala. Mga mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng Komite ng Constitutional Amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon. Bilang sila po ang nakakaalam kung ano ang puso, ang diwa ng konstitusyon. Malinaw po na kung meron tayong pakikinggan, yung creator. Hindi po ba? Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos, kaya tayo po ay naniniwala sa salitang creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na Senadora Cayetano. Malinaw po dito
Nasabi na po sa English ito. Mainam po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po Ginoong Presiding Officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong mahistrado ng Korte Suprema. Ngunit sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susog. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama, at sa ating po mga taga-subaybay, ang batas po ay precise. Hindi po ito pwedeng iba-ibahin o baluktutin. Kung ano ang sinabi lalo ng saligang batas, ay sana po ay panghawakan natin. Ngayon, sa loob po ng 4 na taong ko dito, lagi pong sinasabi yung tradisyon. Minsan, yung rules na yan, nawawala yan eh. Ilang beses na ho ako naguluhan dito dahil, teka, sundin natin yung tradisyon kaysa yung rules. 2 beses na po nagkaroon ng impeachment. Yung unang impeachment, ang nag-preside ay yung Chief Justice, yung kay Pangulong Estrada. Yung sumunod po, nandito na po ako nun. Ang nag-preside ay ang mahal na Bicolanong kaibigan ko, Senador Chis Escudero. Yun po kasi yung nasasabi sa saligang batas at tradisyon. Yun na po yung nangyari. Ngayon, gusto ko pong tanungin yung mga kasama ko sa majority. Personal na tanong po ito. Nung hinihikayat po akong sumama sa majority, isa lang ang sinabi ko. Kung si Senator Chis Escudero, ang kababayan kong Bicolano, ang gagawin yung Senate President, lilipat ako sa inyo. Ang hindi ko maintindihan, bakit ngayon pinipilit natin na ang ating presiding officer si Chis Escudero? Ba't hindi natin siya ginawang Senate President nun? Yun lang po ang tanong ko. Maraming salamat. Tama nga naman, di ba? Napakalinaw. Nung si Erap ang naging in-impeach, yung Chief Justice yung naging presiding officer. Tapos nung kay BP Sara, nung nakaraan na ibinasura ng Supreme Court, ang nag-preside nun, si Chis Escudero, na siya yung Senate President din, bago siya pinalitan ni Tito Soto. Kaya nga hindi na nakagulat na ipinilit ito ni Tito Soto dahil bago pa yung impeachment ni BP Sara, bago pa man patalsikin si Tito Soto bilang Senate President, nung siya dapat yung hawak na ng impeachment bago pa ibasura ng Supreme Court, nagkaroon sila ng proposal na ang ilalagay nila o yung plano lang ilagay na hindi naman presiding officer pero impeachment trial manager ay si Kiko Pangilinan, gawa nga ng siya lang yung abogado doon sa majority that time na hawak pa ni Tito Soto. Kasi nga ang hirap maging presiding officer kung hindi abogado yung hawak. Kaya nga dito, ipinipilit nila ngayon dito na si Chis Escudero ang ilagay dahil nga itong si Win Gatchalian parang utu-utu rin na dapat siya yung maging presiding officer at the same time hindi siya abogado. So, oo lang oo si Win Gatchalian na sa gusto na mangyari ng o sa plano dati ni Tito Soto na maglagay nga ng manager na hahawak ng impeachment. Kaya nga yung banat dito ni Senator Robin Padilla, napakaganda eh. Kung gagawin nyo rin naman palang na presiding officer si Chis Escudero, sana siya nalang ginawa ninyong
Senate President, sana magbotohan na lang uli kayo dyan, ibakante nyo yung pwesto, ilagay nyo bilang Senate President para maging presiding officer si Chis Escudero, mawalan ng technicality. Kasi posible pang maging ugat yan ng technicalities ng impeachment dahil nga hindi naman sila sumunod sa tamang procedure. Marami na rin magagaling na abogado ang nagsasabi nga na mali yung ginawang discarding ngayon ni Win Gatchalian na paglagay ng presiding officer na kaya naman niyang hawakan. Kung tutuusin, talagang aralin niya nga lang yan. Pero yun nga, dahil siguro sa dikta sa kanya na hindi siya abogado, so mas nakinig siya dun sa mga talagang gustong masibak itong si BP Sara. Na isang pagkakamali rin nila. Gawa nga dahil sa ginawa nga ni Chis Escudero dito, after ng paglilinaw nga kung sino yung magiging presiding officer, tinuldukan niya nga po yung threshold ng boto kung saan nga makukonvict si BP Sara. So, kahit paano pa mangyari ngayon sa impeachment na gumugulo ngayon, ito talagang kumbaga bloodbath na yung hinihingi nilang bloodbath kay BP Sara. Binibigay po ngayon ng defense team ni BP Sara dito sa prosecution kasi nga puro sablay ko ang ginagawa at ang ginagawa na lang po nila puro bendalo na lang para lang masiraan si BP Sara. So, panoorin na po natin sa mga susunod na araw yung tumatakbong impeachment ni BP Sara para mas maliwanagan po tayo kung ano po ba yung nangyayari ngayon sa impeachment. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.